Binibining Shala, mga klase, mga katropa. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako lamang po ay may tanong sa inyo. Nakakita na ba kayo ng taong pagdating sa bahay ay kain, tulog, mauupo, at manonood ng TV? At makakakain ulit, manonood ulit ng TV, uupo ulit, at matutulog. Sa napapansin ko, dumarami ang mga taong tamad. Lalong-lalo na dito sa Pilipinas, at lalong-lalo na din sa mga kabataan. Bakit kaya? Isa sa mga nakikita kong dahilan ay ang mga naglalabas ng makabagong teknolohiya ngayon. Lahat na lang instant. Gusto lahat instant. Pagkakain, merong instant noodles. Pag maglalaba, merong instant tagakusot. Pagkagawa ng assignments, instant na rin dahil kay Google. Ngunit mga kaibigan, ito lang mga masasabi ko. Nakakababa daw ng uri ang pagiging tamad ng isang tao. Dahil kailangan daw nila tularan ang mga insekto at mga hayop. Tingnan daw nila ang mga langgam na kumukuha ng pagkain kahit wala nagtutulak sa kanila na gawin ito. Tularan daw din nila ang mga butike. Mas matyaga at masisipag silang humuli ng pagkain dahil ito ang nararapat. Wala akong sinasabing hindi masipag ang mga tamad. Sa katunayan, masisipag sila. Humiga, matulog, at humilata ang alang. Isa ring libahan ng mga tamad ay ang magkalat ng chismis o kaya manggulo ng buhay ng iba. Kasi wala talaga silang magawa. Ang pagiging masipag ay isang napaka-importanting aspeto ng pagiging tao. Meron na ba kayong nakitang taong umunlad ng buhay dahil sa katamaran? Wala naman, di ba? Ang kadalasan naririnig at nakikita nating umuunlad sa buhay ay mga taong matsatsaga at masisipag. Tingnan niyo yung mga taong hindi nakapagtapos ng pag-aaral, pero maginhawa ang kanilang buhay ngayon. Ito ay dahil sa kasipagan. Meron namang mga taong nakapagtapos din ng pag-aaral, ngunit tingnan nyo kung asan sila ngayon. Tambay. Walang ginagawa sa buhay dahil sila ay tamad. Lahat naman ata tayo ay may pangarap. Kahit yung mga tamad niyan, may mga pangarap din. Ngunit, ang problema nga lang, sa sobrang taas ng kanilang mga pangarap, ay tinatamad na din silang abutin ito. Hindi naman masama mangarap. Kailangan lang bigyan ng konting pagsisikap. Ito, tandaan nyo. Ang papatay sa taong tamad ay ang gutom. Dapat, sa murang edad pa lamang ng mga bata, ay turuan na silang tumayo at bumangon gamit ang sarili nilang mga paa. Para hindi na sila palaging umaasa sa iba. Walang karapatan kumain ng mga tamad. Mga taong laging palasa. Mga taong laging naghihintay ng himala. Ang sabi nga nila, nasa Diyos ang awa, nasa taong gawa. Ito lang ang may tatanong ko sa inyo. Para sa mga taong palaging umaasa, para sa mga taong tamad, paano isang araw mawala sila? Mawala ang iyong mga inaasahan. Mawala ang mga taong laging tumutulong sa inyo. Paano ka ahon? Paano ka gagapang? Ito ang tandaan mo. Walang tutulong sa inyo, kundi ang inyong sarili.